And alam mo, minsan feeling natin pag Biyernes na pagod ka na. Pero of course, as always, pilit pa rin tayong gumagalaw, kumikilos dahil may mga nakasalalay sa atin. Maraming tao parang minsan cellphone, yung laging low-bat na. Pero ayaw naman natin minsan mag-charge. Ewan ko ba, no? Kapag hindi ka kasi nag-charge, ano mangyayari? Eventually, magiging madidrain tayo at parang telepono, ma-off na tayo. Kaya alam nyo po, merong magandang verse na reminder sa atin, ano? Sa Exodus 20, talata 8, sabi dito, alalahanin nyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Okay, ang sinasabi po ng verse na to, maganda to, ano? Makinig po tayo. Meron daw pong Sabbath. Okay, ang Sabbath naman po, basta ang idea po ng Sabbath, 6 days ka magtrabaho, pero yung 1 day, ialat mo sa pamamahinga. Ang ibig sabihin po, may oras ng trabaho, pero may oras din po na kailangan tayong mamahinga. Hindi lang ito basta physical po na rest, ano, kundi intentional time with the Lord. Kailangan po nating mag-pause, of course, mag-worship kay Lord at ma-refresh po ng presensya niya. Naalala ko, Brad Ted, at siya yung isang patimpalak, yung contest ng pabilisang magputol ng puno. May dalawa pong gamit ang palakol, ano? So, para sa loob ng 1 hour. So, yung isang tao, walang tigil, sa loob ng isang oras, talagang dami niyang naputol. Nakita niya kalaban niya, every 10 minutes, namamahinga. Sabi niya, talo na sa akin to kasi ako, isang oras, dire-diretso, walang patid. It turned out, yung pong namamahinga every 10 minutes, nakaapat na pahinga siya na 1 minuto, nakita niya, ba't mas maraming naputol at nanalo sa patimpalak? Bakit? Sabi niya, hindi naman kasi ako namamahinga. Habang nakaupo ako, hinahasa ko yung aking palakol para mas matalas siya at mas epektibo. I think ganun din po tayo. Pagka po tayo merong time ng pamamahinga, minsan kasi feeling natin hindi productive to. Kapag lagi tayo kasi super busy, kaya pag tinanong mo tao, kumusta schedule mo? Busy ako eh. Parang, okay, di importante ka palang tao. Parang ako may isang pahinga, hindi ako gano'n ka-importante. Pero wag po gano'n. Keep the Sabbath holy. Ibig sabihin po, we rest physically. Hindi ka kasi robot na hindi mo kaya magpahinga. We rest spiritually as well. Yung marirefresh tayo spiritually. Spend time sa pagdarasal. Spend time with the Lord sa pagsimba. Kung kayo po ay may simbahan pong pina-attendan. At para po ma-refocus yung ating values at ating priorities. Refocus your heart. Remember that God is our ultimate provider. Kahit po tayo namamahinga, in fact, sabi sa isang salmo, habang ikay natutulog, nagpo-provide daw po ang Diyos. Ang Sabat po ay hindi isang burden kundi blessing. It's a divine reset button po. So ngayong linggo na to, ngayong Biyernes, siguro bukas, kung may trabaho ka pa, baka sa linggo gawin mo to, make time for real rest. Hindi lang Netflix or bababad mo yung mata mo sa panonood lang the whole evening, kundi yung rest na kasama si Lord. Recharge mo yung soul mo, reconnect with God, and be refreshed with His presence. Remember, rest is not a waste of time. It's God's design for you to be at your best. Exodus 20, talata 8, alalahanin ninyo ang araw ng pamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil ang rest ay isang issue of trust. Itatrust ka ba namin na kahit mamahinga kami ng isang araw, ikipatuloy na magpo-provide at hindi mo kami pababayaan. Sabi mo nga, yung mga ibon nga, hindi nagugutom, kami pa kaya mga anak mo. So Lord, tulungan nyo kaming magtiwala sa iyo, tulungan nyo kami mag-trust, Lord God, sa iyo. Bigyan nyo rin kami ng sense of contentment. Yan ang kalaban namin minsan, kaya hindi kami namamahinga. But Lord, I pray na ang mga taong nakikinig ngayon, bigyan nyo sila ng rest physically, emotionally, at yung spiritual nila mag-grow during the rest. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.